susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ngayon sa I Love Pinas, makisaya at makiparty tayo sa Caracol Festival ng Makati. Samahan niyo akong alamin at tuklasin ang ilang bahagi ng ating nakaraan dito sa Ayala Museum. Ano kaya ang gagawin niyo kung makakita kayo ng libo-libong ginto gaya nito? Create your own masterpiece made of pancakes. At tikman ang pinaasim na tilapyang malutong, bangus salpikaw at kare-kareng crispy tajang. Sama-sama din tayong mabusog sa Makati food trip natin. Dito lang sa nag-iisang programa kung saan ang sarap-sarap sabay-sabay sabihin ng I Love Pinas! I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Ang susunod nating destination, nakuha nito ang kanyang pangalan dahil hundreds of years ago, may mga Espanyol na pumunta dito sa lugar na to at tinanong sa mga residente, anong tawag dito? Pero in Spanish hindi naintindihan ng mga taga rito. Ang sinabi, umuurong na tubig o ebbing tide na nung panahon na yon ay Makati. Kaya mula noon, Makati na ang tinawag sa lugar na ito. At tignan naman natin ngayon, di ba? Ang sosyal-sosyal na ng lugar. Wow! Kaya nga sinasabi na ito na raw ang pinakamayaman na syudad sa Pilipinas. Kaya let's go, ikutin natin, libutin at mas kilalanin ang Makati. Sinasabi na noong Spanish era pa ay may mga Espanyol na minsang in-explore ang ngayong kinikilalang Makati City para humanap ng bagong teritoryo. Ngunit sa kanilang paglilibot ay hindi nila ito nakakitaan ng potensyal para tirahan. Ngunit ang Makati na kilala nila noon ay ibang-iba na sa Makati City na kilalang kilala ngayon. Ang Makati City ngayon ang itinuturing na heart of Philippine business and commerce. Nandito kasi ang naglalakihang business buildings and offices, 5-star hotels, service facilities, embassies, at iba pang business centers. Ngunit sa kabila ng napaka-progresibong syudad na ito ay meron itong mayamang kasaysayan at kultura. At bahagi ng kanilang kultura ay ang taon-taong pagdaraos nila ng Caracol Festival every third Sunday ng January. Ang 2014 Caracol Festival ay nakafocus sa responsibilidad ng bawat mamamayan sa ating kalikasan. For the past how many years, ang naging sentro talaga etong preservation of environment. So we entertain and at the same time, we educate. At bilang bahagi ng kasiyahan ay nagkaroon sila ng street dancing competition na ginanap sa Circuit Makati. Ngayong taon ay nahati sa 3 categories ang mga kasali sa street dancing competition. Ito ay ang mga elementary, high school at barangay category. Isa sa mga pinaka-inaabangan ko kapag mga street dancing ay ang kanilang mga magagarang costume. Kaya ngayon silipin natin kung ano muna yung mga suot-suot nila. Tara! May ilang naka-costume na puro makukulay na sequins ang damit, habang ang iba naman ay may makukulay na painting sa mukha at katawan.
Nakikita natin ngayon, ako, dalawang pares ng kambal. Ano ang pakiramdam na malapit na magsimula ang parada ninyo at ang ganda ng mga costume ninyo? Medyo kinakabahan po na and excited. Masaya po kasi pinagtitinginan kami mga tao, lalo na po may kambal ako. Sa actual na choreography ninyo, meron ka bang part na sobrang mahirap para sa'yo? Ano yung pinakamahirap for you? Yung part na itataas yung paa namin, tsaka yung medyo maraming ikot. Aray! Kaya ko rin yata yun. Okay, wag na. Oh, I love it. It's very colorful, festive, and it's something new. So far, it was wonderful. I keep taking picture. The people here very friendly and very loving people. So I want to come back. I love Pinas! 감사합니다! You can really feel the energy of the people. It's very exciting, very colorful. So yeah, we're excited to be here. Sa panimula ng kompetisyon, pinangunahan ito ng elementary division kung saan 3 grupo ay naka-costume ng ibon. Ang kanilang elementary category kasi ay nagre-represent sa mga endangered species gaya na lamang ng Philippine Eagle. Sa 3 grupo na kasali sa elementary division, ang Fort Bonifacio Elementary School ang nag-stand out at nanalo sa kategoryang ito. Naiparating din ng mga grupong ito ang environmental message na wag nawa natin ubusin ang mga Philippine Eagle o iba pang hayop na ngayon ay nanganganib ng mawala at maubos. Matapos mapanood ang mga bata na kasali sa elementary category ng Caracol Festival, silipin naman natin ang mga kasali sa high school at barangay categories. Sa 3 high school groups, kanilang pinakita ang magaganda at magagarbo nilang insects and flower costumes habang sumasayaw o nagpo-perform ng waltz o ballet. Nag-stand out naman sa grupong ito ang Bangkal High School. Ang nature awareness naman ang nais ipakita ng mga grupong ito. 6 na grupo naman ang naglaban-laban mula sa pinagsama-samang barangay sa Makati sa barangay category. Assigned naman sa kategoryang ito ang pagpapakita ng mayamang marine life ng Pilipinas. Dito ang bawat cluster na kalahok ay sumayaw ng ballroom dancing habang sila ay naka-costume ng iba't ibang makukulay na marine creatures. Among the 6 clusters, ang cluster 3 ang nagwagi. Libutin natin ang Makati on foot at alamin kung ano-ano ang pwede pang makita. Bisitahin natin ang museum na ito na punong-puno ng mga bagay mula sa ating kasaysayan. Tutok lang dito sa I Love Pinas! I love Pinas. Kagabay ng I Love Pinas ang Lagalag Outdoor Company sa ligtas na pagbabiyahe. Live fabulous and beautiful. Mixed martial arts. Taste the flavors of life. Alright, titikman ko na bulaklak bilang salad. Experience fun places and adventure. We will be exploring everything for you guys. It's more fun in the Philippines. This is the home of fashion, food, and lifestyle. Mga ka-FP,
May Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Pagkatapos mapanood ang Caracol Festival, it's time para malibot naman natin ang Ayala Center na matatagpuan sa Central Business District ng Makati. Sa pangunguna ng Ayala Land, ang Ayala Center sa Makati ang sinasabing ultimate shopping, dining, and entertainment destination ngayon. Nandito ang mahigit sa 1,000 shops and boutiques na makikita sa loob ng mga supermarkets, department stores, and malls. Pero sa kabila ng busy streets and surroundings nito ay hindi naman nakakalimutan ng pamunuan ng Ayala Land ang kahalagahan ng ating kalikasan. Kaya naman sa gitna ng mga skyscrapers na ito ay matatagpuan ang parks and gardens to chill out and relax. Ito rin ang nagbibigay ng balance sa busy lifestyle ng mga tao dito. Gaya ng Greenbelt Park na may pinagsamang magandang landscape ng halaman at mini pool o pond. Bukod sa Greenbelt Park ay pwede rin kayong pumunta sa Ayala Triangle. Kaya ito tinawag na Ayala Triangle ay dahil nasasakop nito ang tatlong intersections o corners ng 3 major roads tulad ng Paseo de Rojas, Ayala Avenue at Makati Avenue. Sa 3 intersections din nito makikita ang 3 statues ng 3 Philippine patriots tulad ni Ninoy Aquino, Gabriela Silang at Pio del Pilar. Ang Ayala Triangle din ang kadalasang pinupuntahan ng mga tao tuwing magpapasko. Nagta-transform kasi ito into a city of lights tuwing Disyembre. Sa kabila ng pagiging busy ng Central Business District ng Makati, very accessible pa rin ang Ayala Center kahit by foot. Isa sa pinagmamalaki ng Makati ay ang pagiging pedestrian-friendly nito. Safe na safe para maglakad kung saan. Siyempre, dapat sa pedestrian lane, di ba? Kaya naman yung mga gustong pumunta mula sa opisina, papunta dun sa mall, papunta sa kainan, naglalakad na lang imbes na mag-commute. Ang bawat maunlad na lugar para tuloy-tuloy ang progreso dapat marunong lumingon sa nakaraan. Bilang pagpapahalaga sa kasaysayan ay merong museum dito sa Ayala Center na maaaring puntahan. Matatagpuan ang Ayala Museum sa Glorieta ng Ayala Center. Very unique din ito from other museums dahil nandito ang maraming collection ng ethnological and archaeological artifacts, mga Southeast Asian watercrafts, diorama ng Philippine history at iba't ibang galleries for special exhibits. Ang Ayala Museum ay bahagi ng proyekto ng Ayala Foundation Incorporated noong 1967. And to give you an idea kung ano ang meron sa Ayala Museum, halika at itutour ko kayo. Dito sa ground floor, makikita ang changing exhibit ng museum. At sa pagkakataong ito ay naka-exhibit ang 44 na art paintings ni Elmer Borlongan from 1992 to 2012. Sa second floor naman ng museum, ang napakaganda at napakalaking diorama na nagpapakita ng over 500,000 years of Philippine history.
Habang naglalakad-lakad ay makikita dito ang naging transition and transformation ng Pilipinas mula sa ancient Philippine times hanggang sa pananakop ng mga dayuhan. Sa first half ng exhibit makikita kung paano namuhay ang ating mga ninuno na noon ay nakatira pa sa mga kuweba. Sa second half naman makikita ang mas progresibong pamumuhay ng mga Pilipino at pananakop naman ng Espanya. Makikita dito ang diorama ng Blood Compact ni Datu Sikatuna at Miguel Lopez de Legazpi. Sa third part, ipinapakita naman ito ang laban ng mga Pilipino for Philippine independence. Sa fourth part naman, makikita ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas mula 1897 hanggang 1902. Naka-display din dito ang Ayala Museum Collection ng mga crafted ship models bilang tribute sa mga foreign ships na ginamit noong unang panahon sa giyera at transportasyon mula pa noong pre-Hispanic period. Up next, tuloy-tuloy lang ang ating historical tour dahil mamaya naman ay pag-aaralan natin ang mga gold collection na ito. Gumawa ng sariling mga opera mula sa pancakes at tikman na ang sarap nito. Dito lang yan sa I Love Pinas! I love Pinas. Katuwang ng I Love Pinas ang J. Viñas Optical sa pagtuklas ng magagandang tanawin sa bansa. Sa final tally para sa Pepster's Choice Awards, nanguna sa inyong puso sina Lovie Poe, Dennis Trillo and Tom Rodriguez. Tom Rodriguez, Riza May Dizon, Julian San Jose, Elmo Mangalona, Rams Valerio, Vic Soto, at Joey De Leon. Lahat ng ito ay para sa inyo, mga kapuso. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Pagkatapos maikot ang diorama section sa second floor, akyat naman tayo sa third floor ng Ayala Museum. The third floor of the museum is dedicated to the masters of art. At dito sa isang bahagi ay makikita ang Ai Weiwei Baby Formula Exhibit. Si Ai Weiwei ay isang sikat na artist sa China. At dito sa kanyang exhibit sa Pilipinas, makikita ang installation ng powdered milk cans na nakakorteng mapa ng China at mga image and text design sa paligid. Ginawa ang exhibit na ito para sa social awareness ng mga tao patungkol sa naging kontrobersyal na melamine scare sa mga gatas noon sa China. Sa kabilang part ng third floor naman makikita ang painting exhibit ni Fernando Zobel mula 20th hanggang 21st century. Dito naka-showcase ang kanyang iba't ibang paintings with different lines and shadings. Okay, akyat na tayo sa susunod na floor. Wow! Totoo ba itong nakikita ko? Totoong ginto pa ang mga ito! Sa fourth floor ng museum matatagpuan ang more than 1,000 archaeological gold object collections ng pamilya ni Leandro V. Locsin at Cecilia Locsin from 1960s to 1980s. Karamihan ng mga gold ornaments na matatagpuan dito ay nahanap mula pa sa mga libingan ng ating mga ninuno noon. Ngunit sa paglaki at pagdami ng kanilang koleksyon, para mapanatiling secured ang mga ito, ay nagkaroon ng special arrangement ang mga Locsin sa Ayala Museum para ilipat ang pamamahala ng mga ito sa museum. Ang mga ginto ang naging basihan ng wealth and power ng ating mga ninuno noon. Ito rin ang ginagamit nila sa trading sa ilang mga bagay gaya ng pagkain.
Ang mga ginto, gaya ng ear and neck adornment at bangles ang nagsilbing ornaments din noon na may iba't ibang design at laki. Sa isang section dito ay maaari niyong tignan ng malapitan ang mga ginto gamit ang mga provided na magnifying glass dito. Mapapansin na very intricate at detailed ang designs ng mga ginto. At hindi lang basta palamuti sa katawan ang mga gintong ito dahil hanggang sa kamatayan o libingan nila ay gumagamit pa rin sila ng ginto. Ito naman ang tinatawag na funeral masks o orifice cover na natagpuan sa Agusan del Norte. Ito ay mga ginto na hinulmas sa mukha ng mga namatay. Paniwala nila noon, ito ang proteksyon ng mga namatay sa mga spiritual influences sa loob at labas ng kanilang katawan. Kaya kahit hanggang sa hukay ay may suot silang ginto. After the gold collection, nasa labas naman ito ang mga Chinese and Southeast Asian export ceramics collection. Ang mga ceramics gaya na lang ng blue and white jars, goblets, and plates ang ginagamit ng mga merchants noon to trade for forest or sea products or other goods. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating tour dahil aakyat na tayo sa Filipinas Heritage Library. The Filipinas Heritage Library is described as the electronic library dahil gumagamit ito ng latest information and communication technology for information storage. Nandito ang maraming collections ng books kahit ang itinuturing na rare o mga lumang libro. At ilan sa mga collections nila ay dated pa noong 1609. Ngunit karamihan ng mga librong ito ay digitized. Ibig sabihin, ito ay maaari mong ma-access online. At dito sa kanilang media room, makikita ang process ng pag-digitize. Ang mga libro ay sinascan sa kanilang modern scanner that uses digital camera para mapicturan. After nito, ay didiretso ito sa computer para ma-edit at ma-process into accessible formats. Pagkatapos itong ma-process, ay ready na ito sa kanilang website. Ang bilis, di ba? Para ka na rin nagbabasa ng totoong libro. At ngayon ay umaabot na sa 521 books ang meron sila dito. Up next, create your own masterpiece made of pancakes at tikman ang pinaasim na tilapyang malutong, bangus salpicao at kare-karing crispy tajang. Kainan na sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Maraming salamat, we thank you. Salamat, Panginoon. Puso ang una sa inyong pagtay. Salamat ang puso. May Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. After mabusog ng ating mga mata sa naging makulay na Caracol Festival at ng ating isipan sa magbisita sa museums at ilang pasyalan, busugin naman natin ang ating mga tiyan sa mga pwedeng kainan dito sa Makati. Isa sa mga sikat na breakfast ang pancakes. At ngayon, hindi na lamang to breakfast dahil you can eat pancakes any time of the day. At dito sa Makati ay may alam akong pancake store na masarap kainan at pwede pang paganahin ang inyong creativity. Sobrang hilig ko sa pancakes kaya naman dito nako. Enjoy na enjoy ako. At dahil dito sa Slappy Cakes, you make your own pancakes. Bakit Slappy Cakes ang pangalan ng Slappy Cakes? Slappy Cakes originally came from Portland. Basically, the name comes from the pancakes you slap your pancake.
Dito sa Slavi Cakes, masayang kumain ng pancakes dahil you can make your own pancakes at pwede nyo siyang i-shape into whatever shape you want. Para ma-enjoy ninyo ang inyong pancakes, pwede kayong mamili kung anong flavor ng batter ang gusto nyo. This time, gagamit ako ng red velvet batter at peanut butter batter. Yummy! Bago i-flip ang inyong pancake, kailangan mag-bubbles muna ang inyong batter at kapag ito ay nag-pop, ibig sabihin ay luto na ito at pwede nang i-flip. It usually takes 2 to 3 minutes bago maluto ang pancakes. Pagkatapos ito ay pwede nang ilagay ang inyong add-ons. Mukhang masarap yata ang cheese frosting sa red velvet batter. At smoked ham and cheese naman para sa peanut butter batter. Dahil tapos na tayo dito sa isang side, pwede na tayo maglagay ngayon ng sauce. Ang mga available sauces ninyo ay syempre ang maple syrup and the mango syrup. Okay. Titikman ko na ngayon ang ating creation. Grabe, ang sarap. Aside from pancakes, meron din silang lunch and dinner menu na pwede ninyong pagpilian. Kaya na lang ng kanilang garlic bangus, southern fried chicken tenders, toad in a hole, at country fried bacon. Sa tingin mo, why will people enjoy going here? Creativity is always something that you can express while you're making your pancakes. Slavi Cakes is where you have fun. As with our tagline, it's all day breakfast, all day fun. Please come and experience more fun in eating your breakfast items. One food trip after the other, punta naman tayo sa Valero Street, Salcedo Village to try out XO46 Heritage Bistro. Kung gusto nyo ng Filipino comfort food, naiiyak na ako sa sobrang sarap ng pagkain dito. At kasama natin ang owner ng XO46 na si Sandy. Sandy, bakit XO46? XO for extraordinary and 46 is when the Americans left. So we'd like to think na nung umalis yung mga Amerikano, parang that gave us time to find, or we're still finding our national identity. So that's why we named it XO46. At karamihan ng mga pagkain na sinaserve dito sa restaurant ay mga recipe na pinagpasa-pasahan na ng kanilang pamilya. Okay, what makes your adobo so different? Sobra siyang malasa. Yes, andun yung pagka-garlicky niya. Pero ano siya, walang toyo and so many other flavors happening. It's marinated for a long time in the suka and the garlic. Sarap! Ito kakaiba kasi ang karaniwang batchoy na nakakain ko, lalo nang nado kami sa Visayas, ay nasa-serve na siya na meron ng sabaw. Pero ito, walang sabaw. So what we do with this is grilled. So it gives it a different flavor. Ayan, lalagay natin yung sabaw dyan. Okay. Ano to? Ano to? Ano yan? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang sarap. Malinamnam. Bukod sa lahat ng mga natikman ko, ay meron din silang Dumaguete Express, ginataang sigarilyas, pinaasam na tilapyang malutong, bangus salpicao, kare-kareng crispy tadyang, at empanadang Bilbao a la vegan. Pag tinapos mo ang meal, kailangan may dessert. Grabe, nung pagkita ko nito kanina, parang totoo ba to? Totoo ba to? Alam niyo kung ano to? Champorado! It's like a chocolate biko. Grabe yung pagka-chocolate niya. At the same time, nalalasahan ko pa rin yung rice. Ngayon, isa pa sa mga dessert na gustong-gusto ko rin dito ay malaubeng panaginip. Dahil dito sa kanilang malaubeng panaginip, pinaghalo nila ang ube and leche flan. Ang sarap. Nakakakompleto talaga ng araw. Bukod sa napakasarap na champorado at malaubeng panaginip, ay meron din silang mango con broas mabuhay, saping-saping baghari, at cassava cake with salted caramel. Grabe! Sarap! Iniimbitahan ko kayong lahat. Dumalaw po dito sa XO46 Heritage Bistro. Ito naman ang hindi ko papalampasin ang basahin ng mga comments and messages nyo sa ating Facebook fan page. Message mula kay Haramia.
Hello, I love Pinas! Speechless yan ang masasabi ko. Grabe, ganda ng show nyo. True nga na maganda ang Pilipinas. Salamat at na-share nyo ang paglibot sa buong Pilipinas and I'm so happy that your program was so busog in my eyes. What if kung andyan pa ako, di ba? Very educational ng show nyo. Mr. Carlo, thanks lalong-lalo na sa I Love Pinas. Salamat, more power and more blessings to come sa show ninyo. God bless! May message ka ba? I-post mo na yan sa facebook.com/official I Love Pinas at click ang like. Follow us also on Twitter at Real I Love Pinas. Add me on Instagram at Carlo F. Lorenzo. Read my food and travel articles at crispypata@karkare.com. Visit our website at www.likenetwork.ph. Oh, sana marami kayong natutunan sa first episode natin, ha? Dahil next week, mas marami pa tayong pupuntahan, mas marami pa tayong kakainan sa second episode ng Makati dito lang sa I Love Pinas! Ito ang mga dapat yung abangan next week dito lang sa I Love Pinas. More of Makati next week sa second episode ng Makati dito lang sa I Love Pinas. I love Pinas. I would like to thank Lagalag, a Philippine outdoor company located at Casa Vallejo, Upper Session Road, Baguio City, and SM City North EDSA. And J. Viñas Optical, located at the third level of Shangri-La Plaza Mall in Mandaluyong City. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas.